A vector has an x-component of negative 25.0 units and a y-component of 40.0 units. Find the magnitude and direction of the vector. Para sa ating unang problem, we are dealing with one vector na merong binigay na horizontal and vertical components. Ang una nga natin gagawin ay i-graph ang mga components na ito. Para sa x-component or ang horizontal component natin, siya ay mayroong negative 25 units. Kaya naman ang ating x-component ay papunta sa left dahil siya ay negative 25 units. Samantalang ang positive 40 units naman para sa y ay ito. Ito ang vector na pinapahanap sa atin na siyang nagmamay-ari ng vertical component na 40 units at saka horizontal component na negative 25. I-denote natin siya as vector A. Let us translate this 40 units dito sa side na to para naman mabuo ang ating right triangle. At syempre dito makikita na natin kung paano natin isosolve ang magnitude ng vector A using the two legs of the right triangle, at ang gagamitin natin ay ang Pythagorean theorem. So the square of the hypotenuse, a square, equals the sum of the square ng mga legs natin. So 40 square plus 25 square. So kapag pinindot nga natin to sa calculator, ang sum nila ay 2,225. And ayan ay naka-equal sa a square. By taking the square roots of both sides, makukuha na natin yung magnitude ng ating vector A na 47.17 units. Ngayon, ano naman yung direction ng ating vector? Pwede nating ibigay ang direction ng vector A using different ways. Unahin natin yung direction niya from the positive x-axis or yung angle na nagawa niya from the positive x-axis. So, kung titingnan natin yung ating graph, from the positive x-axis to the positive y-axis, ito nga yung ating right angle na 90. Para makuha natin yung theta form ng ating vector A from the positive x-axis, i-add natin yung angle beta na to sa 90 degrees. So, para hindi tayo maguluhan, ilipat natin yung right triangle na ito dito para sa ating reference. At ito nga yung angle beta na siyang i-add natin sa 90 degrees para makuha natin yung total angle na nabuo niya from the positive x-axis. So using this triangle, meron tayong adjacent side sa ating angle beta at saka yung opposite side sa ating angle. So ang gagamitin natin dyan ay ang TOA relation or the tangent function na tangent theta is equal to the opposite side over the adjacent side. So sa ating triangle nga, ang tangent beta equals, ang opposite ay 25 over the adjacent na 40. So para masolve nga natin yung value ng angle beta natin, we take the arctan or inverse tangent ng 25 over 40. At yan ay may value na 32 degrees. So kung i-add natin siya dito sa angle 90, ang makukuha nating angle ng vector A from the positive x-axis ay 122 degrees. Kaya dito magkakaroon tayo ng final answer na 47.17 units, 122 degrees from the positive x-axis. Meron pa tayong dalawang way para i-describe yung direction ng ating vector A. Pwedeng using yung angle beta lang at saka yung angle na to. Kung itong angle beta natin ay mayroong value na 32 degrees, ang value ng angle na to, ang siya namang difference ng 90 minus angle beta. So ito nga yun. Ang angle beta nga natin ay 32 degrees. So para maging right angle ang angle na to, ang nasa loob ng right triangle natin na ito ay 58 degrees. So, pwede natin siyang i-describe using the 32 degree angle at saka yung 58 degree angle.
Diba nga sa ating compass, ito ang north direction at ito naman ang west direction. Using the 32-degree angle, we can describe the direction or the position of our vector A na 32 degrees west of north. O kaya naman, north 32 degrees west. Kung gagamitin naman natin ang 58-degree angle, pwede natin siyang i-describe as 58 degrees north of west, o kaya naman west 58 degrees north. A plane flies from base camp to Lake A, a distance of 280 kilometers at a direction of 20 degrees north of east. After dropping off supplies, the plane flies to Lake B, which is 190 kilometers and 30 degrees west of north from Lake A. What is the distance and direction of the base camp from the Lake B? So dito, para malaman nga natin yung distance na ating base camp from the Lake B, ay kailangan natin kunin ang resultant vector. So siguro para hindi tayo malito sa ating graph, i-graph natin separately yung distance traveled ng ating plane from the base camp to Lake A. So this point nga ay ang Lake A. Tapos itong graph naman na to ay ang distance traveled ng ating plane from Lake A to Lake B. So sabi nga, from base camp to Lake A ay mayroong distance na 280 kilometers. Tapos, ang direction niya ay 20 degrees north of east. Ngayon, dito naman, from Lake A, nag-travel ang ating plane 190 kilometers, 30 degrees west of north. So, kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng mga directions na north of east tsaka west of north. So, kailangan practicein din natin kung paano nga ba ilalagay ang mga angles na iyan. Ngayon, pinag-iwalay natin yung ating graph kasi hindi tayo sure kung magiging accurate ba yung graph na magagawa natin kapag pinagsama natin sila. Kasi kung mali yung graph na magawa natin, malilito tayo sa paggawa ng ating resultant vector. So, ganito na lang gawin natin. So, para nga makuha yung value ng resultant vectors, ang unang step ay kunin ang mga vertical and horizontal components ng ating mga given vectors. So, unahin muna natin itong vector 1. From base to A, ito nga yun. So, ito ang ating right triangle. Ito ang ating vertical component at ito naman ang ating horizontal component. So, kung kukunin natin ang horizontal component, gagamitin natin ang cosine function na cosine theta equals adjacent over hypotenuse. So, cosine 20 equals ang ating adjacent, sabihin na lang natin na x, over yung hypotenuse na 280. Kaya naman ang value ng x natin ay 280 times cosine 20 using the cross multiplication. At ang horizontal component nga ng ating vector from base to Lake A ay 263.11 kilometers. Positive siya dahil ang ating horizontal component ay going right side. Para naman sa pagkuha ng vertical component ng ating vector, we will use the sine function na sine theta equals opposite over hypotenuse. So, sine 20 equals ang ating opposite, sabihin natin y, of the hypotenuse, 280. So, 280 multiplied by sine 20 ay ang ating vertical component. At ang y nga natin para sa base to A vector natin ay 95.77 kilometers. So, positive ang ating vertical component dahil siya ay papunta sa positive y-axis. Ngayon, kunin naman natin yung vertical and horizontal components ng ating vector from Lake A to Lake B.
So, para nga dito, ito ang ating right triangle, na kung saan ito ang ating horizontal component, ito naman yung vertical component. So, para sa horizontal component, ang gagamitin na natin ay ang sin theta or yung SO. Diba nga ang SO natin ay opposite over hypotenuse. At ang opposite nga dito ay ang horizontal component. So, sin 30 equals opposite yung ating horizontal component x over the hypotenuse 190. At ang horizontal component natin ay 190 multiplied by sin 30. Ang value niya ay 95 kilometers. So, para naman sa ating vertical components, siya yung component na nakadikit sa ating 30-degree angle, kaya siya yung ating adjacent. Kaya naman gagamitin natin ng cosine function na cosine 30 equals adjacent side, which is y, over the hypotenuse 190. Kaya naman y equals 190 cosine 30 at ang ating vertical component ay 164.54 kilometers. So, nakalimutan kong sabihin, i-check natin yung direction or yung magiging sign ng ating vertical tsaka horizontal component. Unahin natin tong horizontal component ng ating vector from lake A to lake B. Kung makikita natin, ang horizontal component ay papunta sa left or papunta sa negative x-axis. Kaya naman negative 95 ang ilalagay natin dito. Dito naman sa y, papunta pa rin naman siya sa positive y-axis. Kaya positive pa rin ang ating vertical component dito. Ngayon, after nating makuha yung mga horizontal and vertical components ng ating dalawang vectors, pagsasama-samahin na natin yung mga horizontal at saka vertical components na nakuha natin sa vector 1 at saka vector 2 para makuha na natin yung resultant vector. So, para sa horizontal component ng ating resultant, pagsasamahin lang natin yung horizontal components ng ating vector 1 at saka ng ating vector 2. So, para sa ating vector 1, meron tayong horizontal component na 263.11. Samantalang sa ating vector 2, ang ating horizontal component ay negative 95. Kaya pag pinagsama natin yan, ang horizontal component ng ating resultant ay 168.11 kilometers. Para naman sa vertical component ng ating resultant, pagsasamahin naman natin yung vertical component ng ating vector 1 at saka yung vertical component ng vector 2. So, para sa ating vector 1 na from base to A, ang vertical component niya ay 95.77 kilometers. At sa ating vector 2 naman, ang vertical component niya ay 164.54. Positive siya, kaya plus ang ilalagay natin. So, kapag pinagsama natin ang dalawang vertical components na ito, ang magiging vertical component ng ating resultant ay 260.31 kilometers. Ngayon, para nga makuha natin yung magnitude ng ating vector r or yung magnitude ng ating resultant, gagamitin lang naman natin yung Pythagorean theorem using the horizontal and vertical components ng ating resultant. By Pythagorean theorem, ang magnitude ng ating resultant r squared equals the sum of the square ng ating vertical at horizontal component na 168.11 square plus 260.31 square. So, kapag in-add natin yung dalawang ito, ang sum nila ay 96,022.2682 kilometers. And by taking the square root of both sides, makukuha na natin yung value ng magnitude ng ating vector r or ng ating resultant na 309.87 kilometers. Kung igagraph nga natin ang ating resultant, ito nga yun, from the base camp hanggang sa lake B. At ang horizontal component nga ng ating resultant ay 168.11.
Ang vertical component naman ay 260.31. So, ito ang hypotenuse ng ating triangle, which is the magnitude ng ating vector r o ng resultant. Tapos, ang ating resultant nga ay nanggaling sa pinagsama nating vector 1. Ito yon na 280 kilometers, 20 degrees, north of east. At saka yung ating vector 2, ito naman na 30 degrees west of north. Ngayon, balikan natin yung tanong sa problem. What is the distance and direction of the base camp from the Lake B? So, kung mapapansin natin, tinatanong ang direction ng base camp from the Lake B. Ibig sabihin, kapag magagawa tayo ng angle, or ang kukunin nating angle, ay ang angle na ng base camp from the Lake B. So, ang Lake B ang magiging starting point natin sa pagkuha ng ating angle. Pwede natin kunin ng angle na ito at sabihin natin angle theta west of south ng B. Pwede din naman itong angle na to at sabihin natin angle theta south of west naman ng B. So, ito na lang yung kunin nating angle. Ulitin lang natin, hindi tayo dito naglagay ng angle kasi kapag dito tayo naglagay ng angle, ang kinuha natin ay ang direction ng Lake B from the base camp. Ang nasa tanong kasi, direction ng base camp from the Lake B. Kaya sa Lake B tayo maglalagay ng angle, kukunin natin yung direction ng base camp. So, using this right triangle, yung ating blue ink, gagamitin lang ulit natin ang tangent function. So, tangent theta equals opposite over adjacent. Tangent theta equals, ang opposite ng ating theta ay ang 168.11 kilometers. Samantalang ang adjacent side naman ay ang 260.31. So, para makuha natin yung theta, let us take the arc tangent or the inverse tangent ng 168.11 over 260.31. Ang makukuha nating angle ay 32.85. So, ito nga yun, di ba? Yung 32.85 degrees natin. So, anong direction niya? From south papuntang west. Kaya pwede natin sabihin na 32.85 degrees west of south. So, para sa ating final answer, ang ating base camp ay mayroong distance na 309.87 kilometers at from the Lake B, ang theta niya ay 32.85 west of south.